Matapos ang eksperimentong ginawa ni Halkenberg na naging dahilan ng posibleng tuluyang pagkamatay ng private soldier na Benjamin na si Shikaku, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 387 o ang episode 48 ng ating Dark Continent series ay sa wakas. Masasaksiyan na natin ang buong paliwanag sa kung bakit buhay pa rin itong si Cherednik matapos ang ginawang pagbaril ni Theta sa kanya. Maiintindihan nyo rin dito mga kaibigan ang napaka-oping ability ng 4th Prince Cherednik at marami pang napakatinding revelasyon. Kaya may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay recreation at nagsimula ang eksena balik dito sa mga oras na sinimulan ni Theta noon ang Zetsu training ng Prinsipe Cherednik, na kung saan ay sa room 1004 maririnig dito si Theta na sabing ipikit niyo po ang inyong mga mata at mag-focus. Ang pag-maintain daw ng Zetsu ay mahirap habang nakikinig itong Prinsipe sa paligid nito, pero kailangan daw i-maintain ni Cherednik ang Zetsu nito habang sinusunod ang mga instructions nitong si Theta at sinasagot din ng mga tanong nito na dapat ipatuloy daw nitong i-maintain ng Zetsu nang di na iistorbo sa mga ingay o kahit anumang kaganapan sa paligid nito. Na ayon pa rito kay Theta na kailangan dong i-maintain ng Prinsipe ang Zetsu for 60 minutes. At habang gagawin yan ng Prinsipe ay mararamdaman daw talaga ng Prinsipe na ang 60 minutes ay parang napakatagal na raw na panahon at oras. Na matapos ang mga sinabi niya ni Theta ay dito na nagsimulang mag-meditate itong Prinsipe na sabing parang nakukuha na raw niya. Na sa mga oras na ito ay sa isipan naman ni Cherednik ay sabi niya na pero unless raw kung hindi niya raw unti-unting isasarado ang kanyang aura nodes simula raw sa kadulu-duluhan ng kanyang katawan ay magiging unstable daw talaga ang kanyang Zetsu, na mahirap daw talagang i-shutdown ang aura sa kanyang buong katawan ng sabay-sabay. At habang patuloy rito ang kanyang pagfo-focus ay eventually nagtagumpay na rin si Prinsipe Cherednik sa pagsarado sa kanyang aura nodes at wala na talagang aura mga kaibigan ang lumalabas dyan sa kanyang katawan. At habang patuloy siya ritong nakapikit mga kaibigan ay bigla naman siyang may nakitang isang vision na tila ba'y nagsimula ang vision sa parang static na parang television mga kaibigan. In which ay may kita sa vision na ito ang ibang angle ng kasalukuyang pag-e-ensayo niya kasama itong si Theta. Na nang nakita ito ng Cherednik ay napasabi naman siya sa kanyang isipan, ha? Ano ito? Maya-maya pa sa vision na yan ay may kita naman si Theta na nagsasalita na sabing may aura pa sa iyong left shoulder mahal na Prinsipe. Kaya ay kailangan niyo pong umulit. Nasagot naman ni Cherednik sa vision na ito na napaka-harsh naman daw nitong si Theta. Nasagot naman ni Theta na mas harsh pa raw dyan ang makakalaban ng Prinsipe sa hinaharap. Kung kaya di na lang sumagot ang Prinsipe at nag-focus na lang muli dito sa vision na ito. Maya-maya pa habang nakatingin lang si Cherednik sa vision na yan ay bigla naman naging static muli ang kanyang nakikita mga kaibigan at nawala na ang vision na ito. Kaya ay napasabi dito si Cherednik na ano yun, isang panaginip. Sabay dito na niya idinilat ang kanyang mga mata mga kaibigan at nahinto na ang kanyang pag-maintain ng Zetsu. Na nagulat naman dito si Cherednik nang sinabihan siya rito ni Theta na may aura sa iyong left shoulder mahal na Prinsipe. Na habang nagtataka pa rito si Cherednik ay sinabihan naman ni Cherednik si Theta na wikang, Theta, may napansin ka bang kakaiba sa akin ngayon? Na matapos matanong yan ng Prinsipe ay tila ba'y dinedma lang siya dito ni Theta mga kaibigan, and instead ay nagsalita lamang si Theta dito na sabing kailangan niyo pong umulit. Kaya ay painis namang tanong ni Cherednik na, hoy, nagikinig ka ba? Nasagot naman ni Theta na mas harsh pa raw dyan ang makakalaban ng Prinsipe sa hinaharap. Mga salitang nagpataka naman sa Prinsipe kasi familiar o narinig niya na to ang mga linya na yan mga kaibigan. Kaya sa kanyang isipan sabi niya na nagbabatuhan lang daw sila ng salita pero parang hindi raw naririnig ni Theta ang kanyang mga sinasabi ngayon. Pero more than that ang mga sinabi raw ngayon ni Theta ay ang same exact words na sinabi nito sa kanya nakitang vision kanina. Kaya ay napasabi naman si Cherednik sa kanyang isipan na hindi raw pala panaginip ang kanyang nakita kanina kundi isang vision pala o prediction sa future. Kaya habang tulala dyan ng Prinsipe, itanong naman ni Theta na may problema po ba kayo? Nasabi naman ni Cherednik na wala, never mind na lang daw. Na matapos ang pagtanong na yun ni Theta mga kaibigan ay napasabi pala itong Prinsipe sa kanyang isipan na bumalik na raw sa normal si Theta na nagre-react na raw ito base sa kanyang ginagawa ngayon. So dito na napasabi ang Prinsipe mga kaibigan na ang nangyari kanina na kung saan ay parang dinededma lang ni Theta ang kanyang mga pinagsasasabi ay parang nasa daydream daw pala, na kung saan hindi nakikita ni Theta ang kanyang mga ginagawa o naririnig ang kanyang mga sinasabi. At si Theta ay nag-a-act lang mga kaibigan base sa vision na nakita ni Cherednik kanina. At ayon dito kay Cherednik, ang daydream na ito ay tumatagal lang daw ng
10 seconds lang pala. Kasi after 10 seconds mga kaibigan ay napansin na ni Theta ang kanyang reaksyon kung kaya tinanong siya kanina ni Theta mga kaibigan. Na ayon pa rito kay Cherednik na kung ang nakita raw niya kanina ay isa nga talagang sinasabi niyang precognition mga kaibigan na kung saan ay nakikita niya ang mga eksena sa hinaharap. Ay iniba niya naman daw ang kanyang ginawa kumpara sa nakita niya sa vision mga kaibigan, pero still ay hindi raw napansin ni Theta ang kanyang ginawa at parang inignore lamang siya. At itong si Theta mga kaibigan ay nag-aak lang daw talaga sa sinasabi ni Cherednik na original script kasi ang mga sinabi ni Theta mga kaibigan ay ang same exact words lang din na nakita niya sa kanyang vision. Kaya ayon pa kay Cherednik na susubukan daw niya ulit kung ano raw talaga ang nangyayari ngayon kasi ang static vision daw niya nakita kanina dun sa moment na ipinikit na niya ang kanyang mga mata at na-achieve na niya ang state of Zetsu ay gusto niya malaman dito mga kaibigan kung ang static na vision na yon ay isang signal ba raw na magsisimula na ang kanyang vision sa future. At ang pangalawa naman daw static vision na nag-appear kanina after 10 seconds ay nagsisignal ba rin daw yon na tapos na raw ang kanyang vision na nakikita sa hinaharap. Kaya kailangan niya raw talagang mag-focus ngayon ng husto kasi nararamdaman daw niyang parang hindi siya nakakilos habang tinitignan niya rin kanina ang vision na yon. Na kung yun daw ang kanyang ability na defenseless siya habang tinitignan ang vision sa hinaharap, eh nalalagay lang daw pala sa delikado ang kanyang buhay kung i-activate niya ito. Na kung ang vision naman daw niya na nakikita ay nangyayari habang ang oras sa labas ay nagpo-progress o tumatakbo rin, ay inilalagay lang daw niya pala ang kanyang sarili sa risk sa kanyang kalaban habang nakapikit lamang siya at defenseless sa loob ng 10 seconds para makita lang din ang 10 seconds sa future. Na kung ganun ang nangyayari, eh napakatarantado naman daw ng ability na ito. Pero ayon din sa kanya na kung ability niya raw talaga iyon na nagkakaroon siya ng vision sa future ay sa tingin niya na ang kanyang pagtingin sa 10 seconds into the future ay nagtitake lang daw talaga siguro ng isa or less than a second sa real world. Matapos niyan ay nasa state of Zetsu na muli itong si Cherednik at pumikit na siya rito mga kaibigan at may kita na nagsimula na rin maging static muli ang kanyang vision at matapos niyan ay nakita na niya ang vision sa hinaharap and this time ay pinakiramdaman na niya ang kanyang sarili na sabi niya rito na hindi raw pala niya nagagalaw ang kanyang sarili once na nagsimula na raw niya makita ang 10-second vision na yan. Kaya habang nakatingin siya sa vision na to ay tanong naman ni Cherednik sa kanyang sarili na magpapatuloy pa ba rin daw ang 10 segundong vision na ito kung ipagpapatuloy pa rin daw niya ang kanyang Zetsu. Maya-maya pa ay matapos nga ang 10 segundong vision na yan ay naging static muli ang vision ni Cherednik pero di niya pa rin inihinto ang pag-maintain ng kanyang Zetsu at pagpikit sa kanyang mga mata mga kaibigan. Kaya habang nagiging static ang vision na yan ay tanong naman ni Cherednik na hanggang dito na lang ba ang vision? Nalaking gulat niya na after palang maging static ang vision na yan ay muli na naman siyang nakakita ng vision sa hinaharap mga kaibigan. Isang continuation sa kanya nakita kanina. At the same time ay may kakaiba na rin sa vision na ito kasi nararamdaman na raw niya na nakakagalaw na raw siya habang tinitignan niya rin ang vision dito sa kanyang isipan mga kaibigan at bukod pa riyan ay nararamdaman niya na rin na nag-a-advance na o tumatakbo na ang oras sa real world. Unlike nung una na hindi talaga siya nakakagalaw nung tinitignan niya ang unang vision at nararamdaman niya rin na hindi rin gumagalaw ang oras sa moment na yon. Na di raw gaya sa sitwasyon ngayon mga kaibigan ay nararamdaman na rin daw niya na si Theta ay nasa kanyang harapan talaga in real time. Pero ang kanya nakikita sa vision ay still isa pa rin 10 seconds into the future mga kaibigan. Kaya base sa obserbasyon niya na to ay dito na napagtanto ni Cherednik na ang 10 segundo raw na vision na nakikita niya right after ng kanyang activation ng Zetsu ay tinatawag niyang ephemeral 10 seconds na kung saan ay pinapakita raw nito ang 10 seconds into the future. At once na nagtapos na raw ang 10 second vision na yan ay kung i-maintain niya pa rin daw ang kanyang Zetsu at ipipikit niya pa rin ang kanyang mga mata ay patuloy pa rin daw niyang makikita ang 10 seconds sa future. At ipapaliwanag pa natin yan ng husto maya-maya mga kaibigan. So balik dito sa vision na nakikita ng prinsipe na kung saan ay sa vision na ito ay nakita na niya na kumilos na itong si Theta. At kung tama raw siya ngayon ay after daw nitong 10 seconds na kanyang vision, si Theta ay kikilos naman daw in real time dito sa real world according sa kanya nakitang vision kanina. Maya-maya pa habang napapatuloy nga ang kanyang vision ay this time sa vision na ito ay may kita naman na lumapit naman si Theta sa kanya dala-dala ang isang cup. Kaya sabi naman sa isipan ni Cherednik na napakasadista mo talaga Theta, may bago na naman daw siyang nadiscover ngayon. Maya-maya pa in real time ay naramdaman naman ni Cherednik na kumilos na nga si Theta according sa kanyang nakitang vision kanina. Kaya napasabi rito ang prinsipe na ginawa nga ni Theta ang nakita ko sa vision kanina. So tama raw ang kanyang hinala. Maya-maya pa sa sumunod naman na vision, nakita naman ni Cherednik na binitawan na ni Theta ang baso. Dahilan na matapos ang pagkabasag na ito ay may kita na agarang binuksan ng mga guards ang pinto at kinamusta siya. Nasabi naman ni Theta na ayos lang daw, nagtitraining lang daw sila ng prinsipe. Na wag daw silang istorbohin ng mga to. Na habang tinitignan ni Cherednik ang vision na yan ay sabi naman niya sa kanyang isipan na ang susunod naman daw niyang itetest ay ang reaksyon ni Theta. Kasi wika pa niya na siya lang daw ang
may kakayahan na baguhin ang hinaharap. At ayon pa niya rito na in 10 seconds ay mawawalan daw siya ng focus dahil sa pagkabasag ng baso at di raw niya ma-maintain ang Zetsu. Pero paano raw kaya magre-react si Theta kung hindi raw mawawala ang pag-maintain ng kanyang Zetsu matapos ang pagkabasag ng baso? Kaya na may matapos niyan ay may kita naman na habang nagpapatuloy ang kanyang vision ay nakita niya na nagsasalita si Theta na sabing parang naging parte na rin daw ng training nitong prinsipe ang pag-iistorbo ng mga guards sa kanila. Pero at this rate na napakadali lang daw na maistorbo itong prinsipe ay sa tingin niya na di raw magtatagal ang Zetsu nito. Kaya kailangan daw nitong umulit. Na habang tinitignan ni Cherry Neck ang vision na yan ay sa isipan naman niya ay wika nito na paano raw kaya kung i-maintain niya ang kanyang Zetsu. Na kung iibahin niya raw ang kanyang gagawin sa future mga kaibigan na i-maintain ang kanyang Zetsu, then ang mga sinasabing to ni Theta ay mag-iiba raw. Na instead na ang sasabihin ni Theta sa kanya na di raw magtatagal ang kanyang Zetsu dahil mabilis lang ito maistorbo, ay mapapalitan daw ito siguro ng papuri mga kaibigan mula kay Theta kasi na-maintain ito ang Zetsu despite sa pagkabasag ng baso. Kung kaya't idinilit na Cherry Neck ang kanyang mga mata para ibahin na ang future na kanya nakita sa vision kanina. Na matapos ng pagkabasag ng baso ay may kita na binuksan naman ng mga guards ang pinto at kinamusta ang prinsipe. Nasabi rito ni Theta na nagde-training daw sila ng prinsipe na wag daw sila nitong istorbohin. Pero this time mga kaibigan ay na-maintain na ni Cherry Neck ang kanyang Zetsu unlike nung nakita niya sa vision kanina. Subalit despite sa kanya pag-maintain ng Zetsu mga kaibigan ay sinabi pa rin ni Theta dito ang same lang na linya na binitawan nito na nakita ni Cherry Neck sa kanyang vision kanina. Na ayon dito kay Theta na sa tingin niya ay parang naging parte na rin ng training nitong prinsipe ang pag-iistorbo daw nitong mga guards. Pero at this rate na napakadali lang daw na maistorbo itong prinsipe ay masabi niyang di raw talaga magtatagal ang Zetsu nito. Na kailangan rin itong umulit. Na nang masabi ni Theta ay sabi naman ni Cherry Neck na sa pool daw. Tama nga ang kanyang hinala. Na nakikita raw pala siya ni Theta according sa kanya nakikita sa vision mga kaibigan. Na wala raw kamalay-malay ngayon si Theta na iniban niya na raw pala ang future. Kaya ay dito na sinabihan ni Cherry Neck si Theta na wikang okay. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko ang lahat-lahat na wala akong pake kung magpagulong-gulong ka pa dyan at bumula ang bibig mo. Wala talaga akong bubuksan na kahit isang pore na pwede rang daanan ng kanyang aura. Kaya ay wag rong mabahala itong si Theta sa kanya. Subalit sa isipan naman nga ni Cherry Neck ay wika niya na kung ipipikit niya raw ang kanyang mga mata at mag-e-enter na naman siya sa state of Zetsu ay magkakaroon daw siya ngayon ng 10-second preview sa future. At siya lang daw ang may kakayahang baguhin ang kanyang pwedeng gawin sa 10 seconds in the future na yan. Matapos niyan ay nag-focus na muli itong prinsipe at ipinikit na nito ang kanyang mga mata habang unti-unti na rin nawawala ang Nenbis nito sa kanyang likod. Na nang napunta na naman siya sa state of Zetsu ay nagsimula na naman siya makakita rito mga kaibigan ng 10 seconds sa future. Na sa vision na ito ay nakita niya na may bubble aura na ipinitik si Theta sa kanya. At sa ngayon ay nasa state of Zetsu pa rin daw siya. Pero paano raw kaya kung bubuksan niya ang kanyang mga mata at kakausapin niya si Theta? Na kung mananatili raw siya sa state of Zetsu at ipibikit niya naman muli ang kanyang mga mata matapos ang pagbukas ito para kausapin si Theta ay marirestart bro ang 10 seconds na nakita niya kanina at mapapansin na siya ni Theta na pumikit pala siya. Kaya na may dito na binuksan ni Cherry Neck ang kanyang mga mata na kung saan ay nakita na niya na unti-unti nang gumagawa ng aura bubble si Theta mga kaibigan at dinedma lang ang pagbukas ng kanyang mga mata. Kaya dito na niya na-realize na sa POV ni Theta ay nakapikit pa rin daw pala siya. Kaya ayon pa kay Cherry Neck na 10 segundo raw pala ang gap at nare-reset ang kanyang kakayahan na baguhin ang future. Na ibig sabihin ay mapapansin lang ni Theta ang mga ginagawa ni Cherry Neck after lamang magtapos ang 10 segundo simula nung pagdilat ni Cherry Neck. Kaya na may nang tumama na sa noon ni Cherry Neck ang aura bubble nito ay nagsalita pa rito si Cherry Neck na sabing mahal kong Theta, ano ba ang nararamdaman mo sa akin? Mga salitang di naman sinagot ni Theta kasi nga ay nakikita ni Theta na nakapikit lang itong prinsipe. Kaya sabi naman ni Cherry Neck dito na nakakatuwa naman daw ang kanyang ability na to. Maya-maya pa ipinikit na muli ni Cherry Neck ang kanyang mga mata mga kaibigan at naka-maintain pa rin dito ang kanyang Zetsu. Na matapos niyan ay muli na namang nagpatuloy ang vision na kanya nakikita. Nasabi pa rito ni Cherry Neck na magaling na kung i-maintain daw niya ang kanyang Zetsu ay pwede niya raw palang ulit-ulitin ang pagpikit para makita niya ang 10 seconds in the future at buksan ang kanyang mata para i-relieve naman ang kanya nakitang 10 seconds in the future kanina. And as long as nasa within 10 seconds pa lamang siya mga kaibigan na nirelieve niya ang kanya nakita sa vision kanina ay pwede niya raw muling ipikit ang kanyang mga mata mga kaibigan nang di napapansin ng taong nasa harapan nito na within sa 10 seconds na yun ay may part pala na binuksan niya ang kanyang mga mata.
Kaya naman habang may kita sa labas na naka-alerto pa itong mga guards, ay dito naman nagpatuloy sa pagpikit at pag-maintain ng Zetsu itong si Cherednik na sabi niya na ipagpapatuloy niya ito hanggang sa kung kailan niya raw kaya. Maya-maya pa habang nakatingin siya sa kanyang vision ay napansin naman niya na parang may kakaiba na sa kanya nakikita dito mga kaibigan na bumunot na ng baril si Theta. Kaya ay nagtataka ngayon si Cherednik na sabi niya rito sa kanyang isipan na "Hoy, Theta, anong ginagawa mo?" Sabay niyan ay narinig naman dito ni Cherednik sa vision ang announcement ng host na may surprise performance daw mula sa royal family. Isang concert daw na mapapakinggan ng mga nasa area ng Tier 1 and Tier 2. Maya-maya pa nakita na ni Cherednik na itinutok naman ni Theta ang baril dito sa kanya. Habang maririnig naman sa speaker announcement na sisimulan daw ang performance dito sa solo flute ni Melody na sana ay mag-enjoy daw sila. Na habang itinutok ni Theta ang baril sa kanya ay sa isipan naman ni Cherednik ay sabi niya na totoo ba to? Theta, bakit? Maya-maya pa binaril na talaga siya ni Theta dito sa vision na ito mga kaibigan. Kaya ay binuksan naman kagad ni Cherednik ang kanyang mga mata dahil sa takot at sa kanyang pagdilat ay may kita na nakatutok na ang baril sa kanyang harapan. Kaya ay garan siyang lumayo dito at natumba mga kaibigan. Maririnig naman dito sa speakers na nagsasalita ngayon ng host na sabing ang unang performance ay isang solo flute mula kay Melody. Sana ay mag-enjoy kayo. Kaya dahil sa may kitang nakatutok pa rin ang baril ni Theta mga kaibigan, kahit umalis na siya dito sa pwesto, ay dito naman napasabi si Cherednik na wikang, oo nga pala. Nakikita pa rin ako ni Theta na nakatayo pa rin sa harapan niya. Naiisipin daw talaga ni Theta ngayon na binaril niya raw talaga siya at magkahalong takot at mangha ang naramdaman ngayon ni Cherednik mga kaibigan na sabing, grabe ang ability na ito, nakakatuwa raw talaga. Maya-maya pa pinaputok na nga ni Theta ang kanyang baril habang si Cherednik ay nasa bandang likuran na nito. Na matapos na naigara naman nagbago ang scenery sa kanilang paligid dulot ng flute ceremony ni Melody mga kaibigan. Na matapos ang ilang minuto, specifically 3 minuto, dahil tumagal naman ng 3 minuto ang epekto ng ability ni Melody noon, ay may kitang bumalik na sila sa normal at ang kanilang paligid ay bumalik na rin sa normal. At may kita rito mga kaibigan ang gulat na mukha ni Theta kasi sa mga oras din na ito ay nakita ni Theta na nawala sa kanyang harapan ang bangkay ni Cherednik na kahit ang dugo lamang nito mga kaibigan o ang bakas ng dugo ay wala rin. Na sa parte naman ngayon ni Cherednik ay wika pa niya na ano yung nangyari kanina, hindi ko yun ability na parang may taong nag-activate raw ng kanilang Nen ability para gawin yon. Kaya ay napangiti naman si Cherednik na sabing tuwang-tuwa raw talaga siya sa mundo ng Nen. Maya-maya pa'y pumasok na ang mga guard sa loob at sinabihan si Theta na ano yun, isang putok ng baril, huwag kang kumilos Theta. Kung kaya't nagsalita naman dito si Cherednik na wikang ayos lang daw sila dito, parte lang daw yun ng training. And in this exact moment mga kaibigan ay ito na rin ang moment na lubos ang pagkagulat ni Theta nang biglang nagsalita sa kanyang likuran ang prinsipe. Napansin pala ni Cherednik dito mga kaibigan, nagulat nga itong si Theta. Nasabi ni Cherednik sa kanyang isipan na wikang gulat pa siya kasi hindi raw talaga nito maiintindihan kung ano raw talaga ang nangyari kanina. Pero tatanungin daw niya mamaya si Theta sa kung bakit sinubukan niya raw talagang patayin siya nito kanina. Sabay dito na niya sinabihan si Theta na magpahinga na lang daw muna ito kasi napaka-tense na raw nito the whole time. Na matapos niyan ay nahimatay na si Theta kasi alam naman natin na sa moment din na ito ay kinausap na si Theta ng Nenbis ni Cherednik na naging dahilan ng kanyang pagkahimatay. Na matapos niyan ay dito na nilapitan si Cherednik mga kaibigan ng dalawang guards nito na yun na nga ay pinaliwanag na ng mga to ang tungkol sa biglang pag-appear ng magandang landscape na ang kanilang kutob ay kagagawan daw yun ng ibrinodcast na musika mula sa flute performance ng isang hunter na nagangalang Melody, na kung saan ay dito na rin sinabihan ni Cherednik ang kanyang mga guards na imbitahan daw si Melody dito sa kanila. Nakasunod yan ay nung tinignan na ni Cherednik ang pagalis ni Theta na ayon naman sa kanyang isipan na sa ngayon ang pagkumpirma daw muna sa kanyang ability ang mas importante kesa kay Theta, na sa tuwing ipinipikit niya raw ang kanyang mga mata at ma-achieve ang state of Zetsu ay nagkakaroon daw siya ng vision, isang 10-second preview sa mundo ang nakikita niya na tinawag niyang ephemeral 10 seconds. Nasabi pa niya na kung patuloy lang daw niyang ipipikit ang kanyang mga mata habang nasa state of Zetsu ay patuloy niya pa rin daw makikita ang 10 seconds sa future habang nire-relieve naman ang unang 10 segundo na nakita niya kanina na parang parallel universe daw mga kaibigan. At ipapaliwanag natin yan ngayon sa kung bakit nasabi niyang parang parallel universe ang kanyang ability kasi sa sumunod na eksena ay dito na ipinakita ang full breakdown ng ability ni Cherednik na ipapaliwanag natin ngayon mga kaibigan. So ang ability niya mga kaibigan ay ganito. Sa tuwing ipinipikit ni Cherednik ang kanyang mga mata at ma-achieve ang state of Zetsu, ang kanyang ability ay na-activate na kung saan ay upon the activation ay nagkakaroon kagad si Cherednik ng tinatawag niyang precognition, ang kakayahan na makita ang 10 seconds sa hinaharap through a vision mga kaibigan. At ang matindi pa rito, ang kanyang pagtingin sa 10-second vision in the future ay hindi nagtitake ng time sa real world. Meaning kahit isang segundo lang ang lumipas sa real world, ay in that 1 second ay nakita
nakikita na ni Cherednik sa kanyang mundo o vision ang 10 segundo na sa hinaharap. Kaya i-describe ni Cherednik kanina na right after daw sa kanyang activation ng kanyang ability ay habang nakatingin siya sa unang 10 seconds sa kanyang vision ay sinabi niya doon mga kaibigan na hindi raw siya nakakagalaw, na para bang ang oras sa real world ay hindi raw tumatakbo o lumilipas kasi nga ay hindi nagtitake ng time sa real world mga kaibigan ang kanyang pagtingin sa 10 seconds in the future. Pero kung matapos naman ang 10 segundo na vision na yan at patuloy niya pa ring ipipikit ang kanyang mga mata at i-maintain pa rin ng Zetsu, ang vision ay magpapatuloy pa rin. Pero this time ay mararamdaman na ni Cherednik na kumikilos na ang oras sa real world at nakakagalaw na rin siya. At sa bawat segundo na lilipas sa real world mga kaibigan ay 10 seconds naman sa future ang nakikita ni Cherednik. So in every second in the real world ay advance palagi ng 10 seconds ang vision ni Cherednik. At pwede niya yung ipagpatuloy pa mga kaibigan as long as nakapikit pa rin ang kanyang mga mata at naka-maintain ang kanyang Zetsu. Ngayon, pagpalagay na natin na bubuksan na ni Cherednik ang kanyang mga mata. Ang mangyayari dyan mga kaibigan ay i-relive niya ang 10 seconds in the future na nakita niya kanina. So halimbawa, ang nakita niya sa kanyang vision kanina na 10 seconds in the future ay babarilin siya ni Theta at mamamatay siya. Ay kung after sa 10 seconds na vision na yan ay bubuksan niya kagad ang kanyang mga mata. Ang mangyayari dyan ay i-relive ni Cherednik ang 10 second na vision na nakita niya kanina. Na kung saan ay sa kanyang pagdilat ay may kita na itinutok na nga ni Theta ang baril dito sa kanya gaya sa kanya nakita rin sa vision. However, may kakayahan na siya rito mga kaibigan na baguhin ang kanyang tadhana sana na nakita niya sa vision. Na pwede na niyang iwasan ang pagbaril ni Theta nang di namamalayan ni Theta. Kasi ang mas nagpapatindi kasi dyan ay habang binabago ni Cherednik ang kanyang actions na nakita niya sa kanyang vision para maiwasan ang kanyang pagkamatay, base dito sa ating halimbawa, ay ang nakikita naman ng taong nasa harapan niya, which is itong si Theta, ay ang 10 seconds sa vision na nakita ni Cherednik, na kung saan ay nakatayo pa rin itong si Cherednik sa harapan ni Theta. Kaya naman kahit umiwas na si Cherednik sa baril ni Theta at pumunta na siya rito sa likuran nito, ay di pa rin napansin ni Theta mga kaibigan na umiwas na pala si Cherednik kasi nga ang nakikita niya na scenario ay ang same scenario na nakita ni Cherednik sa kanyang vision in the previous 10 seconds. At base dyan mga kaibigan ay dito napapasok ang mala parallel universe o world na sinabi ni Cherednik kanina. Kasi the moment kasi nabubuksan na ni Cherednik ang kanyang mga mata after niya makita ang 10 second vision na yon sa hinaharap, ay dito na nagkakaroon ng parang dalawang parallel universe na sa universe ni Theta, which is ang real world, ay nakita niya talaga na tinamaan niya talaga sa ulo itong si Cherednik. At ganito rin talaga ang nakita ni Cherednik kanina. Pero dito naman sa universe ni Cherednik ay iniwasan na pala nito ang attempted na pagpatay ni Theta. So iniba na ni Cherednik mga kaibigan ang kanyang ginawa sa vision niya kanina. And after 10 seconds na yan mga kaibigan ay ang world naman ni Cherednik at ang world ni Theta ay magme-merge na. At depende sa kung ano ang ginawa ni Cherednik sa nagdaang 10 segundo na yon sa kanyang parallel universe o world, ay ang resulta niyan mga kaibigan ay magti-take effect naman sa real world, na only after 10 seconds ay dyan palang mapapansin ng taong nasa paligid ni Cherednik ang epekto ng ginawa nito sa nagdaang 10 segundo. Kasi 10 seconds ang restart ng kakayahan ni Cherednik na baguhin ang 10 seconds in the future. Kaya nga ay nagulat na lang si Theta na buhay pa si Cherednik na nagsasalita sa kanyang likuran noon. So basically, kayang i-overwrite o ibahin talaga ni Cherednik ang mangyayari sana sa 10 seconds in the future. Ganyan ka-OP ang ability ni Cherednik mga kaibigan. And after pa nitong magamit ang ability, ay pwede pa niya itong i-reactivate muli mga kaibigan. Napipikit na naman siya at i-maintain niya naman ang kanyang Zetsu para makita niya pa rin ang 10 seconds sa hinaharap. At depende kung may iibahin siya muli, ay bubuksan niya lang ang kanyang mga mata mga kaibigan para baguhin ang 10 seconds in the future na nakita niya kanina. Kaya nga ay ayon pa rito kay Cherednik na nakumpirma niya na raw na pwede niya raw palang gamitin ang kanyang ability sa kahit ilang beses pa. Gaya sa kanyang ginawa kanina na binuksan niya ang kanyang mga mata mga kaibigan at nagsalita pa kay Theta habang ready training sila. Pero hindi yan napansin kanina ni Theta mga kaibigan kasi bago pa man mag-reset ang 10 seconds mga kaibigan na restart ng kanyang ability, agaran niyang inactivate muli ang kanyang ability para after sa 10 seconds na reset ay may kita pa rin ni Theta na nakapikit ang mga mata nito at mini-maintain pa rin ang Zetsu. Nang di alam ni Theta na within sa 10 seconds pala na nagdaan ay nakipag-usap pala si Cherednik kanina at nakadilat ang mata. However, ayon pa rito kay Cherednik na may problema naman daw sa kanyang ability na yan, na para raw kasi may utilize niya ng husto ang ability ay dapat na i-address daw muna niya ang dalawang problema nito. Una ay ang time daw na ginugugol niya para mapapunta ang kanyang sarili sa state of Zetsu. Pangalawa ay ang skill na kinakailangan niya para i-maintain naman ang paggamit ng ability na to, na kung hindi niya raw mapeperpekto ang dalawang
fields na yan mga kaibigan o mapa-improve ay hindi niya raw talaga may papakita ang tunay na lakas at halaga ng kanyang ability na yan. Matapos ang buong paliwanag yan mga kaibigan ay ayon naman sa isipan na Cherednik na once na makontrol na raw talaga niya ang Zetsu at Will ay paniguradong madodominate na raw niya ang labanan ng succession contest na ito, pati na ang buong mundo talaga mga kaibigan. Sabay dito na ipinakita ang eksena na kung saan ay si Salkov na nga ang kasama nito sa training, na dito ay sinabihan niya ito na dapat ay i-monitor daw ni Salkov ang time na ipipikit niya ang kanyang mga mata at ang time na binubuksan niya ito. At once na ang kanyang pagpikit at pagbukas ng mata ay nagagawa niya na lang in less than a second lamang, ay dyan na raw sila pwedeng mag-spar. So grabe ang lakas ng ability ni Cherednik mga kaibigan, kaya napakadinding threat talaga ito sa buong Succession War at sa lahat ng kakalabanin nito mga kaibigan. Kaya naman sa susunod ay mas magiging exciting pa ang mangyayari dahil hindi lang si Cherednik ang nag-improve sa Field of Nen. Dahil sa susunod ay masasaksihan na natin ang resulta sa Nen training na sinagawa ni Kurapika at ang patuloy na pagkilos ng bawat prinsipe at guards para manalo sa Succession Contest. Yan at marami pang ibang ating masasaksihan sa susunod kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin ng Mr. Anime Ken Official para sa mga ganitong klaseng video and updates. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.